I'm willing to resign, I'm willing to be shot, and I'm willing to be shot. I'm willing to be shot in front of the President. Kung may tunay, I just have to qualify, tunay, totoo, na ebidensya. Hindi coerced, hindi manufactured, hindi fabricated, hindi invento. Muelta ang senadora laban kay Pangulong Duterte na nasa likod umano ng lahat ng panggigipit sa kanya. Ito po ang bagong komunistang panakot sa ating panahon ngayon, ang adik. Kapag hindi ka sumamba kay Poong Duterte, ikaw ay adik dahil adik lang ang hindi sumasampa kay Poong Duterte. Tumingin ka sa likod mo at huwag kalimutan na ikaw ay isa lamang tao. Hindi Diyos. Tao. Tao ka lamang. Gamit ang panggigipit, blackmail, or marahil pati torture. Ang hindi ko mapapatawad ay ang mga nasa likod nitong pag-iimbento ng mga ebidensya laban sa akin. May araw din po kayo. Pero ano naman po talaga ang ginawa ko? Wala naman po talaga akong ginawa kung hindi gawin ang trabaho ko. Kahit ang Pangulo, minsan na niyang sinambit na kahit siya ang nasa kalagayan ko, ganoon din ang gagawin niya dahil ginagawa ko lang ang trabaho ko. Mr. President, I'm not the problem. I'm not the one giving a bad image to this country before the international media, contrary to the accusation and belief of Senator Cayetano. The problem of this country and this administration is the extrajudicial killing of more than 3,000 of our countrymen in the past 3 months, or more than 1,000 per month. Sinabayan pa ito ng bunganga ng ating Pangulo na walang patumangging magmura ng mga opisyal ng UN at ng mundo katulad ng Santo Papa, ni Pangulong Obama at ni Secretary General Ban Ki-moon. Sa kabila ng pagnanais lang nila na kausapin siya sa kanilang mga agam-agam tungkol sa polisiyang gyera sa droga ng Pangulo. And may I add, the President has already proven that he is more than capable of single-handedly giving a bad image of this country to the whole world in the short span of 3 months in office. He does not need any help from anybody on that aspect, least of all from me. Kaya wag po ninyong baligtarin ang mundo na ako ang nagbibigay ng masamang imahe sa Pilipinas dahil hindi ako ang nagmura kay Obama at kay Ban Ki-moon. Minsan ay tanggalin naman ninyo ang mga tapaloda ng kabayo sa inyong mga mata at medyo punahin naman ninyo kahit konti ang walang kontrol na bunganga ng inyong Pangulong pinagtatanggol. Senator Cayetano. Mr. President, ito pong mga patayan na ito ang nagbibigay ng masamang imahe sa Pilipinas ngayon. Ganoon na ba tayo kakitid mag-isip para maniwala na hindi papansinin ng mundo o ng international media ang nangyayari sa ating bansa kung wala ang isang Laila de Lima? Ang pagpatay ng mahigit 30 katao araw-araw ay pagpatay pa rin sa mata ng mundo. Nandyan man si Laila de Lima o wala. Sa tingin ba ni Senator Cayetano na sa kanyang tagumpay na matanggal sa akin ang Committee on Justice ay gaganda na at timano ang imahe ng Pilipinas sa mundo? Maaari hindi naman bawal na managinip ni Senator Cayetano. Hindi po ako ang pumapatay sa mga kababayan natin para maibalita sa international media. Hindi po ako ang nagra-riding in tandem at tumitira sa mga maralitang drug suspects. Hanggang ngayon po ay nandyan pa rin ang mga salarin na umiikot sa kadiliman ng gabi para itumba ang mga pinagbibintangan ng mga kriminal. Totoo man silang kriminal o hindi. Maaring iilan sa kanila ay ang mga dating kasamahan ng ating witness na si Edgar Matobato sa Davao Death Squad. Gusto lang natin malaman kung may katotohanan sa haka-haka na ito upang sila ay tuluyan ng madakip at mahintuna ang patayan. There are criticisms from Senator Lacson and Senator Cayetano that I should have vetted the witness first before presenting him in the hearing. Mr. President, the vetting process of witnesses on the DDS has started since 2009, when as CHR chairperson I conducted the inquiry on the Davao Death Squad. At that time,
we were able to interview and get statements from several DDS members who chose to talk but not to testify for fear of their lives. In fact, as early as 2009, Edgar Matobato has already been identified by one DDS witness as a companion of said witness in one of his DDS operations. Nagtutugma po ang ilang mga kwento sa kwento ng ating witness na si Edgar Matobato. Katunayan, noong 2009, may mga pangalan ng mga opisyales ng Davao City Police ang lumabas na mga miyembro ng DDS sa Heinous Crime Section ng DCPO, mga pangalan na binanggit na rin ni Matobato. Ang ilan po sa mga pangalan na ito ay ang mga sumusunod. SPO4 Arthur Las Cañas, Police Chief Inspector JCJ Francia, Police Chief Inspector Fulgencio Pavo, Police Chief Inspector Ronald Lau, SPO3 Jim Tan, SPO4 Sanson Sonny Benaventura, SPO1 Reynante Medina, SPO1 Bienvenido Furog, SPO1 Vivencio June Humawan, SPO2 Enrique June de los Reyes Ayaw, SPO3 June Laresma, SPO2 Rizalino Bobong Aquino, SPO3 Donito Pogi Ubales, SPO1 June Bisnar, SPO1 Gaston Aquino, Police Senior Superintendent Isidero Dick Floribel o Florobel, hindi masyadong sigurado po si Mr. Matobato, Police Senior Superintendent Ray Capote, Police Senior Superintendent Tony Rivera, Police Senior Superintendent Dionisio Abude, Bienvenido Laud, Alvin Laud, Rolly Enghalia or Engalia Arnold o Chavez. Yung ilan po sa mga pangalan na yan na banggit ni Mr. Matobato nung kanyang testimonya noong Huwebes. Yung iba naman po na banggit niya sa akin nung akin po siyang in-interview bago ko po pinaharap dun sa hearing na yan. Tandaan niyo po ang mga pangalan na yan at yung mga pangalan na yan, kung pwede po sana, kung nakikinig kayo, kung sino man sa inyo ang mga nakikinig, ay pag-isipan niyo na po, lalantad po ba kayo o magtatago na lang kayo. Mr. President, those names compose the core group of the so-called Davao Death Squad, according to witness Edgar Matobato. Malakas pong ebidensya ang testimonya ni Edgar Matobato. Hindi ito katulad ng drug matrix na nilabas ng Pangulo na walang gustong umamin sa NBI, PNP o PIDEA kung kanino galing sa kanila ang impormasyon na laman nito. Kung ang pamantayan ng ebidensya ni Senator Cayetano ay katulad ng drug matrix ng Pangulo na parang dinowing lang ng isang 12 anyos na bata, di hamak na lampas-lampas naman ang testimonya ni Matobato sa pang 12 anyos na standard ng kanyang mahal na Pangulo. Kung minsan po talaga, ang pinakamahirap gisingin ay ang mga nagpapanggap na tulog. Mr. President, may mga binanggit na pong mga opisyal ng kapulisan ng ating witness. Nasaan na po ang mga opisyal na ito ngayon? Masarap pa ba ang kanilang tulog sa kabila ng mga binitawang testimonya ni Edgar Matobato? Kung nakakatulog pa sila, marahil sila ay inosente. Pero paano kung sila ay hindi inosente? The implication is that we have a group of serial killers and mass murderers right within the ranks of the organization which is supposed to protect and serve the people. I might be jumping to conclusions, but what if it is true, as claimed by Mr. Matobato? Was the action of the Senate yesterday, stripping me of my committee chairmanship, going to help to uncover the truth? Or was it part of the plan to hide the truth? I hope it's not the latter. I still bear a great amount of respect for my colleagues. I believe that their action yesterday was born out of an honest desire to diffuse the unnecessary political complexion of the investigation by choosing a more, shall we say, neutral
and non-controversial senator to lead the investigation. At this point, I'd like to sincerely congratulate Senator Richard Gordon for having been vested with the vote of confidence of the Senate and for accepting the burden of investigating the current phenomenon of extrajudicial killings.